in-introduce sa concert. Okay, so informal lang po at ang akin pong pag-i-introduce ay medyo kakaiba. So, kukwentuhan po tayo tungkol po sa pag-aalaga ng lukot. So, paano po pagpaparami? Actually, sabi po ni Ma'am Bono, dapat hindi pag-aalaga ng lukot ang nakalagay. Pagmamahal sa mga lukot daw dapat. Okay? So, ganito po ang makikita natin sa loob ng isang colony ng stingless bees. Okay? So, ito pong medyo powdery na yan. Kanina po na-introduce sa inyo. Yan po ang inipon na pollen. So, pag inipon po siya at inilagay sa hive ng colony ng stingless bees, hindi na po siya purong pollen. May halo na po siyang nectar, di po ba? So, tatawagin na po natin siyang pot pollen or pollen pots. Bakit po? Kasi po, pag nag-impok po ang bees ng pollen, inilalagay po niya sa pot o sa bilog na propolis. Okay? So, hindi po katulad ng Apis mellifera or ng mga Apis species, nakasaray po siya. Siya po ay bilog-bilog. Okay? Kaya po, pot pollen po ang tawag. Ang pollen po ay source po ng protein ng stingless bees at ng ibang mga bees. Okay, yun po ang kanilang protina. So, kailangan po nila yan. Ngayon po, ang stingless bees po at ang honey bees, hindi po talaga alam nila na ang primary goal nila ay pollination. Ang alam po kasi nila, kukuha sila ng pulot at pollen para sa pagkain nila. Pero in return, nagiging major work nila para sa mga halaman ay pollination works. Okay? So libre na po ang patrabaho natin gamit ang mga bees. Okay? Susunod naman po, ito po yung mga medyo malabo po. Honey pots. Ganito po itsura niya. Pag pupuno na ng pulot, yung pot, sineselyuhan po nila. Okay, bakit po? Para po hindi na po, kung bukas po kasi nadadagdagan ng moisture content yung pulot. Ang moisture content po kasi dapat ng pulot ay hindi tataas ng 20% ang moisture content. Okay? So, dapat po nakaselyo po siya. Okay? Sunod po ay brood. Pag sinabi po nating brood, siya po ay saray na nilalagakan or nilalagyan ng itlog ng bulati. Hindi po bulating as in bulati, pero yung pong larva kung tawagin. At pangatlo po ay yung pupa. Okay? So, practically, ito po yung buhay ng colony. Minsan po may pumupunta sa Bright Center, nagtatanong, Sir, meron po ba kayong queen bee ng stingless bees, tsaka king bee ng stingless bees? Magpaparami po kasi ako ng bees. Pwede po ba yun? Para po bumili kayo ng tandang at ng inahin. Sa beekeeping po, hindi siya pwede. Kaya wala naman pong king bee sa beekeeping. Dito po sa CBS yung tawag po sa akin ay king bee. Sabi ko po, huwag niyo akong tawagin king bee. Kasi ang lalaking bee ay batugan. Okay? So yun po. So, brood po ang kailangan. So, pag nawala po ang brood o hindi po kayo naglagay ng brood sa isang colony, mamamatay po ang colony nyo kahit meron pa po kayong queen. Okay? Yan naman po yung propolis, yung kulay brown. Ang propolis po ay pinapalibutan po niya yung colony ng stingless bees. Sa po ay for thermoregulation, pampainit ng colony, para mangitlog ng maayos ang queen. Tsaka po siya ay parang sealant o bulkasil. Pag po may butas ang colony or yung box, tinatapalan po niya yun. Okay? Mataas po ang kanyang antimicrobial properties. So pag in-extract po yun, gamit ang alcohol o kaya po tubig, pwede niyo po siyang ilagay sa iba't ibang mga produkto. Kunwari po throat spray, sabon, shampoo, ano pa po ba? Kung ano-ano pa po. Kasi po mataas po ang kanyang health benefit at antimicrobial property. So ito naman po kung makikita nyo, ang stingless bee na may daladalang pollen. Okay? So po pag nagka-stingless bee kayo na colony, makikita nyo po mga umagang-umaga, mga alas 7 hanggang alas 11 ng umaga, punong-puno po ng pollen yung kanilang paa. Minsan po nagtatanong ang mga participants, Sir, ano ho ba yun? Lagi po sila may daladalang dumi. So hindi po sila dumi, yun po ay pollen na kanilang source ng
protina. Ang tawag po sa Australia sa kanila ay bee bread. Okay, tinapay daw po ng mga bees na source ng protina. Ngayon, ito naman po ang diferensya ng laki ng stingless bee at ng Apis mellifera. So, halos po 30 times yung laki ng Apis mellifera compared po sa lukot. Ito naman po itsura ng ating Tetragonula biroi. Ang Tetragonula biroi po ay marami sa Calabarzon or Region 4A and B, tsaka po sa Bicol Region. Okay? Sa lahat po ng species known sa Philippines, ang Tetragonula biroi po ang pinakamalakas mag-produce ng honey sa ngayon. Okay? Dahil po kukunti pa po yung na-identify nating mga bee species. Ito naman po yung isang uri ng stingless bee. Ang tawag po ng mga beekeepers ay munggo-munggo. Kasi po ang itsura po ng kanyang brood ay parang munggo. Kaya po munggo-munggo. Okay? Ang tawag po dito ay Tetragonula iridipinis. So bakit po iridipinis? Kasi ang ulo daw po ng Tetragonula iridipinis ay kasing hugis ng ulo ng penis. Okay? So kaya po iridipinis ang tawag. Meron naman po tayo sa uri ng munggo-munggo ulit, Tetragonula laedoceps kung tawagin. Okay? Ito pong mga ito ay good pollinators, kaya lang po mahina po silang mag-impok ng bulot. Malakas po silang mag-impok ng pollen. Okay? Kaya po yung ibang beekeepers, yung nagbebenta ng colonies, sige po, bili kayo ng 10, libre kayo ng isang munggo-munggo. Kasi po pinapamigay lang po talaga nila yan. Bakit ko konti po mag-produce ng pulot? Pero kung ang purpose ko po ay pollination, pwede po siya. Ito naman po ang kaibahan ng brood ng Apis mellifera tsaka po ng Tetragonula biroi. So ang Tetragonula biroi po ay patong-patong. So pag mataas na po siya, pwede na po natin siyang hatiin. Ito naman po ang kaibahan ng honeycomb ng honeybees at honeypots po ng Tetragonula biroi. Usually po sa second layer na may divider, pupunuin po niya ito ng pulot. So ito po hindi pa po siya medyo puno, pero kitang-kita niyo po yung pagiging bilog niya into pods. Ito naman po, sa discussion ni Ma'am Bono kanina, siya po ay isang frame, honey frame, na kung tawagin po ng mga beekeeper sa Tagalog ay hinog na. Bakit po? Kasi po, sarado na siya ng beeswax. So para po makuha ang pulot, tatanggalin po ulit yung taklob, papaikutin sa extractor. O kaya po kung meron kayong kutsara at hindi nyo na po gagamitin ang honeycomb nyo, pipigain nyo po yan gamit ang kutsara. Okay? Uri ng beekeepers, una po hobbyist. So dati po, nung una-una ang Bright Center CBSUP program, karamihan po sa aming mga adopters ay senior citizen. Bakit? Gusto nilang magkaroon ng hobby after ng kanilang mahabang panahon ng pagtatrabaho, gusto nilang ma-relax. Okay? Pero after po nila maging hobbyist, ginagawa na rin po nilang negosyo. Okay? So, sideliners, may ibang pinagkukunan ng kita at sideline lamang ang beekeeping. Okay? Marami po kaming beekeepers na farmers, na police, tricycle driver, teacher, so on and so forth. Ay meron po kaming isang adapter na of course hindi naman po buwan-buwan makakakuha tayo ng kita sa beekeeping. Okay? Usually kapag lang po summer season, tsaka po kung may produkto kayo. So ginagawa po ng aming isang farmer, siya po ay coffee farmer na marami po siyang bees. Pagdadating po ng enrollment ng anak niya, doon po siya nagbebenta ng colony. So magkano po ang isang colony? Approximately 3,500. Nagbebenta po siya ng 20 colonies tuwing enrollment po ng anak niya. So 3,500 times 20, ilan yan mga big girls? Approximately 70,000. So yun po ang kanyang kita. So yun po ay dahil lang sa pag-split ng colony. Pwera pa po yung pulot, yung pollen, so on and so forth. Meron pong beekeeper sa Alaminos na nagsasabi na meron daw po siyang 1,000 colonies. Okay, na pag yun ay in-extra kanya ng pulot, magkano po ang pulot ngayon ng stingless bees? 2,000 per kilo.
So 1,000 times 2,000, gaano pong kalaking pera yun? Kung totoo nga pong meron siyang 1,000 colonies. Okay? So ganun po ang kita. Hindi po lagi, pero kapag po inalagaan natin siyang mabuti, babalikan din po niya tayo ng biyaya. Okay? So kaya po sa beekeeping, wag po muna pera agad ang isipin natin. Alagaan muna natin sila. Okay? So yun po, sideliners. Commercial beekeepers, ito naman po yung beekeeping lang ang source ng kita. Okay? Sa stingless beekeeping po, para masabing commercial, siguro kailangan nyo magkaroon ng 300 to 350 colonies. Para po mabigyan nyo ang community nyo ng pulot sa loob ng 12 buwan ng isang taon. Para may ma-harvest kayo. So yung 350 na yon, i-divide nyo ang harvesting ng colony sa loob ng 12 buwan para magkaroon kayo ng sapat na kita. Okay? So 350 divided by 12 big girls. Mga ilan? Friendship pa, compute niya. 350 divided by 12. Ang hirap. 29. So, kunwari po ang 29. Ilan? 29 na lang po siguro. 29 colonies sa isang buwan. Susubukan po natin siyang harvestan ng tigi 1 kilo. So, meron po kayong 29 times 1,000. So, approximately po meron kayong 29,000 naman. Okay? Safe pa po yun. Meron pa po kayong pollen, meron pa po kayong propolis. At, ang higit sa lahat, yung pinaka-importante, kung farmer po kayo, yung yield po ng inyong mga tanim. Okay? So, yun po sa commercial beekeeping ng stingless bees. So, commercial beekeeping naman po ng honeybees, 50 and above. Bakit po? Kasi, ang colonies po ng Apis mellifera, approximately po ay kaya niyang mag-produce ng 20 kilos minimum. Given na ang condition ng farm ay okay, tsaka kukunti ang bee-eating birds. Okay, talagang yun. Sa Carmona, ang isang colony ng aming adapter, sa loob ng honey season, nakakapag-harvest siya 3 times. February, April, and then end of May. So sa isang colony po, nakaka-harvest siya ng 50 kilos. Sa isang colony ng Apis mellifera. Yun po ay urban setting. Dito po sa CVSU, hirap na hirap po kami makapag-produce ng 10 kilo. Dahil po sa bee-eating birds. Okay? So, yun po. So, researchers naman po nag-aaral at nagsasaliksik tungkol sa beekeeping. Tsaka po, extensionist, nagbabahagi at nagpapalaganap ng kaalaman. Ito po kami sa Bright Center. Kami po ay mga researchers and extensionists. So ngayon po, bakit lungkot o stingless bees ang ating alagaan? Number 1, it is native in the Philippines. Hindi po natin masabing endemic kasi nagsasabi po ang Malaysia na sa kanila daw nanggaling ang Tetragonula biroi kasi meron din po sila doon. Kaya po, yung dating sinasabing endemic sa Philippines, ang ginagamit na lang pong term ay native. Okay? So native po siya, sabi ko nga po sa inyo, hindi na kailangan ng queen. Rearing. Kasi po, nagpo-produce sila ng queen, may drone sa paligid. Okay? Pangalawa po, pollination. Noong 2012 po, according kay Queen Bee ng Philippines, Dr. Servancia, ang stingless bees po, ang pinaka-effective na pollinators ng fruiting trees and vegetables. Okay? Kaya lang po, depende rin po sa uri. Okay? So, pollination po nakakapagpataas po ng yield. So, later po meron po yata akong slide dito. Low maintenance. Nung dadalawa po kami ni Ma'am Bono sa Bright Center, sa CBSUB program, meron po kaming 110 colonies. Kami lang po yung nag-check, nagtuturo kami ng college students, nagre-research, nag-extend, nagsaservisyo sa mga beekeepers. Lahat na po kami lang po dalawa. Kaya minsan po, 6 months po kami bago makapagtingin ng colonies. So, buti na lang po ang stingless bees namin ay malalakas. Okay? So, usually po, pwede nyo check-in every month. Okay? Pero kami po minsan every 3 months or twice a year. Kasi po, pag dumadaan po kami, ang tinitingnan po namin ay yung flight hole niya o yung opening. Kung lumalaki po ba o maraming naglalabas-masok.
Okay? So, yun po. So, low maintenance po yun. Low maintenance din po in the sense na kukunti pong pera ang ilalabas nyo aside po na bumili kayo ng bees. Okay? Hindi po katulad sa Apis mellifera. Pag nagkakuto, lalagyan nyo po ng mite strips, gagamutin nyo po siya. Okay? Pag po namatay ang queen, sabi nga po ni sir, nagulat din po ako sa presyo ng queen ngayon, 5,000. Ang huli po namin bili ay 2,500. Last year. Ngayon daw po ay 5,000. Paano po pag naipit nyo yung queen? Ipitin nyo na lang din po ang daliri. So, napakasakit po sa puso. So, yun po. Isa pa po sa low maintenance, ang Apis mellifera po at Apis cerana, every week nyo po siyang sisilipin. Kung may itlog, may larva, at may pupa. Dahil kung wala, mapuputol na po yung kanyang cycle. Sa Apis mellifera po kasi, 7 days na pagiging itlog, 7 days na pagiging larva, 7 days na pagiging pupa bago siya mag-emerge. So kaya po, every 7 days kailangan nating tingnan kung meron silang itlog. Dahil kung wala, palitan nyo na yung queen nyo. Okay? Mahirap din po kapag iniitlog lang po ng queen ay drones. Yung drones po kanina pinakita, di ba? Yung drone cell nakaumbok. Ibig sabihin po nun, kapag halos lahat po ng cell ay drone cell, ibig sabihin, hindi na po fertile yung egg na inilalabas ni queen. Naubos na ang similya. Palitan mo na ng bago. 5,000 ulit. Pang-apat po, dagdag kita. Okay? Aside po sa mataas na production ng tanim, meron pong honey, pollen, propolis, brood, at iba pa. So lahat po sila ay naiibenta. Bakit po dagdag kita ang brood? Ang brood po kasi ay nahahati. So pag hinati siya, meron ka ng 2 colonies galing sa isa. So kung isa ay 3-5, 2 na ngayon ang 3-5 mo. Okay? Meron pa po ditong value-added products. Yung mga commercial beekeepers po kapag po their season o tag-ulan, gumagawa na po sila ng sabon, ng lip balm, throat spray, so on and so forth. Para yun naman po yung kanilang supplement, okay, sa kita nila. So sa pollination, ang stingless bees ay nakakapagpataas ng ani ng number 1 niyog sa Silan Farm. Sabi po ni Ka Eddie, nakakapagpataas daw po ng 70 to 150% ng harvest nila ng niyog. Noong naglagay po kami ng stingless bees sa Silan Farm, naka-harvest daw po sila, dumami. Times 3. Sabi po ni Ka Eddie, ay, tsamba lang yata to. Pero hindi na po bumaba simula po nun. Kaya po naniwala siya sa stingless beekeeping. Na lahat po ng parte ng kanyang farm, kahit po ano ang tanim, ay may stingless bees. Okay? Sa rambutan naman po at lansones, sa CBSU, na pataas po ng 20 hanggang 40%. Sa pomelo at avocado po, 20 to 40% po sa Mama Hardinera Farm. Okay? Ito naman po ang resulta ng aming study dito po sa Agri Eco Park. Base po sa mga nakatanim. Ito po ang mga paborito ng stingless bees na mga halaman. Ito po yung mga sinasabi nating bee plants. Una po ay coconut at Manila palm. Okay? Sila po ay miyembro ng palm family. Sama na po natin ang kaong. Okay? Paborito po sila kasi buong taon po silang namumulaklak. Nakukuhanan po sila ng source ng pulot at pollen. Ang mangga, rambutan, kalamansi, avocado, sila po kasi ay seasonal. So per season lang po ang harvest natin. Kaya po sa amin pong pag-aaral, ang pinaka gusto nilang kuhanan ng pulot or ng nectar at ng pollen ay coconut, Manila palm at mangga. Sunod po dito, alam niyo po yung peace lily. Yung para po anthurium, yung bulaklak na kulay puti. Pinupuntahan din po yon. Okay? Saging po, huwag niyo po agad putulin yung puso ng saging. Bakit nga po ba pinuputol yung puso ng saging? Para daw po gumanda yung bunga, di po ba? Sabi po ng beekeepers, huwag niyo putulin muna. Hayaan niyo muna kuhanan ng nectar. Kasi puno-puno po ng nectar yung yung puso ng saging. Yun po yung bulaklak niya. Okay? Kaya po sinasabi, bakit ba may puso yung saging?
Saglit lang po yun po yung bulaklak niya. Okay? So lahat po ng bees at ibang insekto kumukuha ng nectar sa saging. Okay? Paborito rin po nila lagundi. Yan po ay buong taon din po namumulaklak. So advice nga po namin, doon po sa mga bakod po ng inyong farms, lagyan niyo po lahat ng lagundi. Okay? Number one, aside sa pagiging bakod, source po ng nectar at pollen. Ngayon po, pag dumami yung lagundi nyo at nakita natin na ang pollen content ng isang honey sample nyo ay 40%, pwede nyo nang tawaging lagundi honey ang inyong pulot. So, ibig sabihin, kaya nyo pataasin na yung presyo. Bakit? Lagundi, mataas ng health benefits. Anti-ubo, ang honey, mataas din ng health benefits. Kinombine mo pa siya. Okay? Nectar ng lagundi plus ginawa siyang pulot ng bees. Okay? So, specialized honey ang tawag, lagundi honey. So, pangarap din po namin yung mambo na yun. Okay? So, meron din po tayong kaong. Kaya lang po, sabi po ng magkakaong, kalaban daw po nila ang mga bubuyog. Kasi po yung kanila pong sap, ano nga po ba sa Tagalog yun? Basta po yung sap. Nalimutan ko po yun eh. Yung po pag pinutol niyo yung sanga ng palm, may tumutulo pong tuba po ba yan? So yun po kasi hindi po ba mataas ang sugar content niyan or sucrose content and fructose content. Yun po ay kinukuha po ng bees. Kasi po may dalawang uri tayo ng pulot. Ang isa pong uri ng pulot ay yung kinukuha po ng bees sa nektar ng bulaklak. Yung pangalawang uri po ng pulot, yung pong pulot na tinatawag nating honeydew honey, yun pong likido ay kinuha sa exudates o mga liquid na inilabas ng iba't ibang parte ng halaman. Kunyari po, dahon na naglabas ng liquid, stem na naglabas ng liquid na may sugar content, pag yun po ay kinuha, consider din po yun as pulot. Kaya yun po yung dalawang uri ng pulot natin. So, kaong, ang kaong po yung isang litro ng kaong kaya po ubusin ng bees sa loob lamang ng 15 to 20 minutes. Ganun po kabilis. Kaya dapat po kung kayo nagkakaong at nagtutuba po kayo at ginagawa niyo po siyang cider o kaya po suka, takluban niyo po ng net para hindi po maubos ng ating mga kaibigang bees. Okay? Sunod po ay sili. Okay? Kahit anong sili po, favorite po ng stingless bees. At iba pa pong important crops and vegetables, bahay ko po. Kantahin nyo na lang po. Okay? So, paborito po sila ng stingless bees. So, kung kayo po ay may mga ganitong halaman sa inyong farm, solid na po ito for beekeeping. Okay? Stingless bees po. Okay? Kung wala naman po at gusto nyo mag-start, umpisahan nyo na pong magtanim. Pero wag naman po muna yung mga mangga, rambutan. Baka po bago kayo mamunga mga 7 taon. Kaya simulan nyo po muna sa lagundi, mga vegetable, sili, yung pwedeng makapagbigay agad-agad sa loob ng 3 buwan. Okay? So ito po yung videos ng pollination sa iba't ibang uri ng bulaklak. Ito po ay sa kape. Yun po ay aksidente lang po siguro sa gumamela. Okay? Ito naman po ay wild orchid. Kung familiar po kayo dito, lahat po ng uri ng bees pinupuntahan po yan. Ito po ay rambutan. Ito po ang peace lily. Okay, tapos yung pundulo, kilala nyo naman po yan. Puso po ng saging. Stingless bees, Apis cerana, Apis breviligila, o yung pukyutan. So lahat po ng uri ng bees makikita nyo sa kanya. So ito naman po ang mga stingless bee products. Ito pong honey ng CBSU, from stingless bees. Honey, bee pollen, ito po yung itsura ng bee pollen ng Tetragonula vireo na pwedeng pambenta. So pwede nyo po siya ibenta ng piso hanggang 5 piso per piraso. Si Los Pepes Farm po, naiibenta niya po yung kanyang pollen ng 300 per 100 grams. Ganun po kamahal. Okay? So usually, ang bumibili po ay magsasabong. Pwede rin naman pong gumamit ito magsasabong. Kaya tawag po sa kanya ng mga
beekeepers ay anti-baog. Kasi po meron po itong aphrodisiac property. Okay, magkakaanak daw po kasi tataas ang libido o kaya, ano ba ang term? Nakakataas ng libog. Okay, kaya nga po yung mga dalaga po namin sa likod, wag muna kayong magkakain ito. Okay, so, ito naman po ang propolis and then brood. Okay? So, saan nakikita bahayan ng lukot po sa wild? Una, sanga ng puno, mga nabubulok na kahoy, ugat ng halaman, lalo na po sa pamilipitan ng kape, tsaka po sa pamilipitan ng kakwati. Okay? So, bakanteng espasyo ng pader, dingding, butas o uka sa bato. Ito po mga example. Ito po ay nakuha po namin ni Mang Bono. Rotten log po ito. Nalaglag po nung isang bagyo. Kahit tinago po namin. Espasyo ng pader. Huwag niyo pong bakbakin yung pader nyo. Okay? May way po para palabasin siya dyan. And action method po ang tawag. Huwag niyo po muna intindihin yun. Mag-alaga po muna tayo ng bisa normal na pamamaraan. Yun pong dulo, loob ng sanga, yan po ay Drinaria species. Kung alam niyo po yung fern na pakpaklawin, paborito po nilang tirhan yun. So pag nasa pakpaklawin po ang colony, mas madali po siyang buksan, mas madali po ilagay sa box. So ito po yung ating mga boxes. Okay? Sa harap. Ngayon, ang stingless bee development po ay iba sa honeybee development. Okay? Pag ang queen po ay nangitlog, tatagal po ng 6 na araw yung itlog na yon. After po ng 6 na araw, magiging larva, 14 days. After po noon, magiging pupa for 30 days. So, simula itlog hanggang pupa bago lumabas ang bee, 50 days po. Okay? Ngayon po, pag lumabas na po si adult bees, may buhay pa rin po ulit siya ng 50 days or more. So, mas matagal po itong mabuhay kumpara sa honeybees. Kasi ang honeybees po ay approximately 21 days ng itlog hanggang pupa and another 21 or more days kapag siya ay naging bee. Okay? So, mas matagal po ang stingless bees. Imagine niyo po, 100 araw po siyang posibleng mabuhay simula ng iitlog hanggang siya ay mamatay as forager bee. Okay? Ito naman po ang itsura ng flight hole. Okay, pag nakakita po kayo niyan, huwag niyong tatanggalin. Yan po ay propolis na ginagawa nilang daanan. Okay? So, bakit po sila naglalagay niyan? Para po yan sa mga kalaban. Ang propolis po, yung loob po niyan ay malagkit. So, pag may sumubok pong pumunta, didikit po sila sa propolis. Okay? Kapag po ang propolis or yung inyong flight hole ay palaki ng palaki, parang trumpeta, ibig sabihin lumalakas po yung colonies niyo. Pero po pag ang colony niyo ay paigom ng paigom at nagsasara siya, silipin niyo na po yun. Ay baka po may invaders na sa loob. Okay? So, yun po siya. Ito naman po ang itsura ng strong colony. Kung makikita niyo po yung box sa harap, meron po siyang 2 layer taas-baba. Okay? Ito pong colony na to, nandito po sa harap yung kanyang flight hole. Kaya ito po yung likod, yan po yung harap. Ang posisyon po ng laman sa loob, makikita po yung pollen pot sa harapan, yung mga pulot po sa gilid at sa likod, at sa gitna po ang brood. Kaya ang purpose po ng ganitong ayos ay para mas madali pong makakuha ang mga bees ng pagkain na papakain sa brood. Kaya po ganyan ang itsura. Ngayon po, kung nakikita nyo po, isang layer, pangalawang layer, di po ba? Ito po yung brood niya. Umabot na po sa bubong. Puno po lahat ng pagkain. Ito po, lahat ng sinabi ko ay sign na ang colony po ay pwede nang hatiin. Okay? So ito po, yung brood, umabot sa bubong, puno ng pagkain, ready for splitting. So yan po yung tinatawag nating splittable. Pag nakabili po kayo ng colony worth 3,500 at ganito po ang laman, para na rin po kayong tumama sa jackpot. Okay? After several months, split nyo na po agad. Meron na po kayong 2 colony. Okay? So mga kailangan sa paglulukot, pasensya na po kayo sa modelo. Yan po ay bee veil. So kahit po kasi stingless bees, di po ba, wala siyang stinger, siya naman po ay nangangagat. So light naman po yung kagat niya, hindi masakit kumpara sa langgam,
Pero po pag mga 10 na po siguro yung nangangagat sa inyo, medyo nakakairita na po. Ang isa pa po, pumapasok sa ilong, sa tenga, masakit po mangagat ng talukap ng mata. Minsan na rin po ako napasukan sa mata, ubod sakit din po. Okay? So kailangan po natin ng protective covering na veil. Okay? Ito pong suot ko, half body po siya, may kamahalan lang po. Ito po ay mga 1,500 ang presyo. Parang meron po rin kay Ma'am Bono, mas mababa ang presyo. Tama po ba, ma'am? Itong veil na ganito, yung half body. Masarap po ba yung sa akin? Meron nga po, Ma'am Bono, available ano po? Hello? Magkano, ma'am? Mamaya na po. Parang mas mura po, malaki po ang mura nung half body nga po. Nagawa ng adapter ni Bright Center. Ayun, 750 po. Kumpara po dito, 1.5 po yan. Kung makikita nyo po ito, meron po kasing zipper to sa gitna. Para po pag nagpapahinga kayo, pwede nyo tanggalin. Okay? Pangalawa po, hive tool. So, kami po ay pinopromote namin ang paggamit ng hive tool at hindi naman po pinipigil namin kayong gumamit ng itak. Meron na po kasi kaming mga adapters na dahil po matigas yung propolis, nagbubukas po siya ng box, dumulas, muntik na po maputol yung hinlalaki niya. Kaya po siguro naman po hindi agad-agad mapuputol kung hive tool lang at dumulas. So mas safe po na kaunti. Pero yung iba po kasi ay mas pamilyar sa paggamit ng itak. Okay? So hindi po natin sila pipigilan kasi baka po mas effective po sa kanila yon. Ang Bright Center lang po ay nagpo-promote ng paggamit ng hive tool. Meron naman din po tayong mga kasamahan na gumagamit na smoker sa stingless beekeeping. Ang Bright Center po ay hindi na po gumagamit ngayon ng smoker. Lalo na po ako. Ako po kasi hindi makapagsindi ng smoke. Pag po kasi tayo ay nag-smoker, pagsasamahin po natin yung tuyong dahon at yung fresh na dahon. Okay? Bakit po? Para yung ibubuga po ng smoker natin ay malamig na hangin. Pag po kasi mainit na hangin, pwede po mamatay ang bees. Okay? So yun po. Anong purpose po? Pag inusukan niyo po yung colony ng stingless bees, ang bees po ay lalabas. Hindi po lahat, pero makakabawas po ng madami. Okay? So, dahil po doon, mas madali raw po nilang makikita at matitingnan ang loob ng colony. Okay? So, ito naman po isang pagkailangan, bee shed. Okay, sabi po kanina ni Ma'am Maika sa Beescapes, gaano nga po ba kalayo ang isang colony sa isang colony? Ilan po? Mga 2 meters. Okay? Pero kung may bee shed po kayo, effective din naman po kasi ang bee shed, hindi po natin maiiwasan na pagtabihin sila. So approximately, siguro mga 1 hanggang 2 dangkal po ang layo ay okay. Okay? So ito pong aming unang bee shed na ito, 60 colonies po ang laman na to. Ang problema lang po dito, dumadating po yung panahon, since nasa isang lugar lang siya, nag-aagawan na po sila ng pagkain. So pwede po natin silang ikalat sa inyong farm. Ito naman po yung mga movable bee sheds. Ito pa makikita niyo po sa Bright Center bukas. Okay? So, for pollination purposes po, pwede niyo siyang buhatin papunta sa inyong talungan. Pagkatapos po ng withering ng inyong bulaklak, lipat naman po sa okra, lipat naman po sa rambutan, so on and so forth. Okay? Bakit po kailangan ng bee shed? Unang iiwasan po natin ay direktang sunlight. Lalo na po ng mga nakaraan, di po ba napakataas ng temperature natin. Para pong yung batok po ay nangitim na sa beekeeping dahil po sa init ng sikat ng araw. So, ang mga bees po ay lumalayas sa kanilang mga colonies kapag po sobrang init. Okay? So, pangalawa po, yung diretsong ulan. Sabihin po natin na matibay po ang propolis. Pero kung 1 linggo pong dire-diretsong umuulan, natutunaw din po ang propolis. So pag sumagitsit po yun sa ilalim o sa taas, nabasa po yung brood nyo, 100% po ako, mamamatay po yung brood nyo. Okay? So kaya po yung ginagawa po namin sa mga bees namin na nasa high box na walang bubong, pinapatungan po namin ng tiles para secured po yung malaking espasyo nila. Okay? Forage. Huwag po kayo mag-alaga ng bees kung wala kayong forage. Pag sinabi po natin forage, ito po ay lugar kung saan makakakita po tayo ng pasture. Ang pasture naman po, siya yung mga halaman na pinupuntahan ng mga
bees. So kung wala po tayong forage and pasture, wag po kayong aasa na mabubuhay ang bees nyo. Okay? So ganito po kailangan ng itsura ng inyong mga farms. Okay? Or maraming tanim. Okay? O kaya po, kung meron po kayong, kinasar po yata yung 130 plus square meters, itapat nyo po sa kapitbahay nyo, baka malaki-laki yung pwesto niya. Doon nyo po papuntahin yung mga bees nyo. Okay? Ang purpose po, tulungan sila sa pollination. Ang purpose nyo naman po, lumakas yung bees nyo. Nakuha nyo po? So hindi po, pwede po wala po kayong malaking lupa sa beekeeping, provided na yung inyo pong vicinity ay marami po forage para mga kapitbahay po ang bees. Hindi na naman po sila sisitahin ng inyong mga kapitbahay. Okay? So, okay, ops na po yun. Mga kailangan po sa paglulukot, kailangan nyo rin po ng high boxes. Wala po tayong standard box, pero yung standard po na ibinibenta, ganito po. Ang tawag po dito ay Tetragonula Pollination Hive ng UPLB. Kahit po siya ay sa UPLB ginawa, ang gumawa po sa kanya ay graduate ng BS Bio ng CBSU. Kaya estudyante po ni Ma'am Bono. Okay? Bahaya naman po ng lukot, ito po yung tinatawag nating biotechnology. Ang gamit po natin ay baonan nyo. Kaya later po turuan ko po kayo kung paano siya gamitin. Ito pong biotech ay nagsimula po sa Bicol region kasi marami pong coconut doon, coconut farms. Tapos po wala po silang pambili ng box. Sinubukan po nilang gumamit ng bao. Naging effective po. Ngayon po sa ibang bansa, hangang-hanga po sila sa biotechnology natin. Okay? Next one po, ito po yung pollination hive, Tetragonula pollination hive. Ito po yung mga nasa harap. Okay? Ito lang po yung hive na pwede nyo pasakayin ng barko at ng aeroplano. PAL po. Mamahalin pa. Okay? Sila po yung sila po yung napayagan. Ito po ang kanyang dimension. Nagsimula po ang Bright Center sa pag-aalaga ng lukot sa paso. Tumigil lang po kami, napagod po kami. Pag binubuksan po namin yung taklob, nababasag po yung paso. So lipat po ulit ng paso. Pag chinek po ulit namin, basag na naman po ulit si paso. So ginawa po namin, nilagay na po namin sa box. Wala pong basag. Okay? So ito naman po, kawayan. So kung nakikita niyo po itong hawak ko, ito po ay puro pollen, ito po ay puro pulot. Yung gitna po niyan dito, wala lang po siya, nasa kabilang hati. Yun po yung brood. So ang gusto po ng ibang beekeeper sa paggamit ng bamboo, mas madali daw pong kumuha ng pulot. Okay? Ito po yung ibang mga bahayan. Kita niyo po yung lalagyan ng ice cream. Hindi po namin pinopromote yan. Bakit po? Kasi po malakas po siyang mag-absorb ng init. Okay? Tsaka po makinis po kasi ang plastic, hindi po madikitan ng propolis ng bees. Kaya po, ekis po sa amin nyo, ganyan. Yun naman pong sobrang lalaking boxes na gumagamit po ng mga boxes po ng Apis mellifera at nilalagyan ng stingless bees. Ekis din po sa amin yun. Kasi po sa pag-aaral din po namin, base sa size ng brood, sa size ng bees, hindi po nila kayang punuin yan kahit 5 hanggang 10 taon. Bakit po? Kasi po sabihin po natin na napuno po ang kalahati. Bago po nila napuno to, from February to June, hanggang dito lang po. Dumating po si tag-ulan. Di po ba wala silang foraging, behavior? Kakainin po nila inimbak nila. So bababa po ulit yung kanilang pulot. Pagdating po ulit ng January, dadami na naman po ang kalahati. Nakuha niyo po? Yung cycle po hindi niya mapupuno. Kaya po may specific size o kapal po tayo. Kaya po sa Tetragonula pollination hive, tsaka po sa hive na ginawa po na Bright Center, 4 inches po yung taas. Kaya kasi yun lang po ang kaya niyang punuan. Kung gusto niyo po makita ng puno. Pero kung ayaw niyo naman po, edi lakihan niyo. Sayang nga lang po yung kahoy. Ito naman po mga patungan. Ito po ay sa Milea Bee Farm. Pinalibutan po niya dati ang farm niya ng kawayang patungan.
Kaya lang po, after 1 to 2 years, inaanay din po siya rumurupok. So, ulit po ulit. Ito naman po, kawayan na may bubong. Ito po ay unang BShed ng Bright Center, then Cavite State University B program. Kawayan din po siya, mga 3 taon, rumupok kahit po may bubong. Okay? Ito naman po mahabang tabla. Ito po maganda po to for pollination purposes. Kasi po ito ay madaling buhatin. Tsaka po siya ay foldable. Okay? Ito po kahoy na stand. Ito po ay sa Milea Bee Farm din po. Kanya-kanyang way po kung paano mapaganda for ecotourism ang kanilang mga farm. Nilagyan po niya ng bubong. So later po papakita ko po sa inyo yung biotechnology ng Sorsogon, kung paano po yung ginawa nila. Ito po yun. Ito po lahat ay biotechnology na nilagyan po nila ng bubong na parang salakot. So maganda po yung itsura niya in terms of agri-ecotourism. Tapos yung ilalim po nila, nilagyan po ng mga bee plants. Okay? Para po maganda yung itsura. Ito naman po yung isang example po ng patungan. Okay? Problema lang po dito yung anay. Yung iba po sinisimentohan po itong ilalim. Okay? So, maganda rin po itong ganyan. Ito na po tayo. Pagpaparami ng lukot. Painumin nyo lang po ang tubig. So, bago po lahat, meron po tayong tinatawag na feral colony. Ito po yung mga colony na nabubuhay na walang tulong na tao. Ito po yung nasa wild. Wild colonies po ito. Okay? So, ayan po yung mga itsura. Ang mga wild colonies po ay pwedeng i-transfer sa box. Pero hindi po namin pinopromote ng Bright Center ang massive hunting sa mga bundok. Kasi for biodiversity conservation. Pwede po kayong kumuha, kunwari po meron kayong 1 hektarya ng lupain, tapos po doon po kayo makakakita ng feral colony. Since inyo naman po yun, pwede nyo po siyang kuhanin. Huwag lang po siguro na buhay pa yung mangga nyo, nakakita kayo ng 1 pirasong colony, pinutol nyo na agad. Okay? Kaya po natin yung gawa ng paraan through biotechnology din. Kaya yun po yung advanced beekeeping, seamless beekeeping na. So, ito naman po ang itsura ng lukot sa isang feral colony. Ito po ay nakalagay sa nabubulok na kahoy. Kung makikita nyo po, ito po yung kapal niya ng brood. Yung taas po, halo po sila ng pagkain, pollen at honey. Yung gilid po nila, ito po yung matigas na propolis. Ang tawag po ay batumen. Okay? So, yun po yung kanilang protection. Externally, pag tayo po ay naglinis o nagtap-tap ng feral colony, ang ilalagay lang po natin sa bao or sa box ay itong brood. Ang pollen at honey po, harvest nyo na po yun. Okay? So, una po, linisin ng mabuti ang mga bao para maiwasan ang pagsugod ng mga langgam. Tanggalin niyo po yung kokomit. Iba po kasi tamad, sariwang-sariwa pa, ipinampato. Number 1 po kalaban, langgam. Magbutas ng 1 cm sa ibabaw. Di po ba yung tuktok po talaga ng bao ay may butas? Pero kung sakali pong yung pangilalim po yung itutuktok nyo, butasan nyo na lang po ng 1 cm. Yun po ay magsisilbi nilang daanan. Ito po mga itsura ng bao na pwedeng gamitin. Yung malalaki po at malulukong para marami po silang mailagay na brood, honey at pollen. Okay? So ganyan din po dapat kalinis. So tabi ng feral colony hanggang lumabas ang brood, pollen at honey pods. So ito po yung feral colony. Gamit nyo po ay maliit na itak. Unti-unti nyo pong tatabtabin. So kung dito po nakalagay kunyari ang inyong colony, tapos ang una nyo pong gagawin, hanapin nyo po yung flight hole o yung opening. Yung kaninang nakabukas, kung natatandaan nyo po. Hanapin nyo po sa feral colony. Ngayon, tandaan nyo po yun, yung position niya. Tapos, ang una nyo pong gagawin, tatanggalin nyo po yung flight hole. Pagkatanggal nyo po ng flight hole, itabi nyo po yun. Yun po yung ilalagay natin mamaya sa bao para yun po yung magsisilbi nilang butas. Maaamoy po nila yung kanilang pasukan, yung flight hole, dun po sila papasok. Nakukuha niyo po? So after niyo po may tabi yun, ang tab-tab po ay patapyas. Huwag po yung gitna agad.
Patapyas po kasi usually po ang nasa gitna ay brood. Tapyasin nyo po siya ng tapyasin hanggang lumabas yung honey, pollen at brood. Kaya ngayon po, kapag nailabas na po, dapat po ganito po ang makuha nyo. Ito na po yung brood. Siya po yung itatransfer natin sa bao. So, ibig sabihin po niyan, kung ganito nyo po siyang itinaas, for example yung brood, yung bao po kasi nalalagyan niya, nakaganyan, dapat po pagkakalagay nyo, ganun din po yung posisyon. Huwag nyo pong iikot-ikot yung brood nyo. Kasi po, direction-oriented din po ang mga bees. Okay? Huwag nyo pong baliktarin kasi hanapin niyang butas po ay nasa likuran. So kung ganito nyo po siya inangat, ganun nyo rin po ilalagay sa bao. Okay? Iwalay ang brood at i-harvest ang pollen at honey. So ito pong hawak ko dito, yan po yung brood. Gusto po ni Bright Center na pag nagtataptap po tayo paglilipat ng pearl colony sa box o sa bao, bare po yung kamay natin. Okay? Wala pong gloves. Para po ma-feel nyo kung napipisa na po ba yung brood. Okay? So, sa honey pots po, kumuha ng pulot sa pamamagitan ng pagtusok at pagpiga sa honey. So, si Ma'am Bono pong expert dito, ilalagay po siya sa isang bowl, stainless or babasagin, tutusukin ng tinidor, hayaan lang po siyang i-drip, tapos isasala po sa katsa o sa fine mesh po na honey strainer. After po niyan, pwede pong salain, ibote, pwede rin pong painitan. Kung gusto niyo pong painitan para po mamatay ang hindi magandang bakterya o microorganism, painitan niyo po siya, double boiling po ng 40 degrees Celsius ng mga 10 to 15 minutes. Huwag niyo pong tataasan at ang mga good microorganism po kasi mapapatay niyo rin. Kaya 40 degrees, 10 to 15 minutes. Okay? So, pwede na pong ibote. So, yun nga po ulit. Pagkatabtab nyo, kuhanin ng brood, mag-ready ng isang bao, ilagay yung brood sa loob ng kalahati ng bao. Ganito pong itsura. Okay? Ang gagawin nyo, pag nalagyan nyo, tatakloban nyo pa ng isa. Okay? So ngayon po, di po ba magkasaklob siya? Lagyan nyo po ng tape, mga kalahati, para po magdikit. Hindi po kasi laging sigurado na taas yung pipiliin niyang pinto. Minsan po kasi yung gilid. So depende rin po sa bees yung pagpili. Kahit na nilagyan nyo po ng flight hole yung taas, yung una nyo po tinanggal kanina, sinasarado po nila minsan yon, pinipili nila pong butas ay nasa gilid. Kahit po minsan sa box, ganun din. Yung mga butas sinasarado nila, gusto nila sa gilid. Okay? So pag nakatakpan nyo naman po ng isa, so ganito pang magiging itsura, lalagyan nyo naman po siya ng 3 hanggang 4 na bao sa paligid. Yung gitna po, since ang inilagay po natin ay brood, tatawagin po natin siyang brood chamber. Okay? So, kung kalahati po yung laman niya, pupunuin po niya hanggang taas. Okay? So, pagkatapos po noon, lalagyan po natin siya ng mga bao sa gilid. Ang tawag naman po sa kanya ay food chambers. Kapag ang bao ay nilagyan po ng stainless base ng pollen, pollen po lahat ang ilalagay niya doon. Pag po ang isang bao ay nilagyan niya ng honey, honey po lahat ang ilalagay niya doon. Okay? So, pwede niyo po siyang pagdikit-dikitin gamit po ang kawad o kaya po masking tape. Okay? Mas madali pong gamit ang masking tape. Okay? Food chambers po yun. So, maglagay po ng kaunting pollen at honey pots malapit sa cocoa hive. Huwag niyo pong ilagay sa loob kasi attractant po yun sa langgam. Okay? So, later po pakita ko sa inyo. So, ito po ang magsisilbi nilang pagkain. Okay? Ng bagong colony. So, kung ito po yung inyong bagong colony, pwede nyo pong ilagay yung pagkain, honey pots dito po sa gilid. Para po sila mismo kukuha, ipapasok po nila sa loob. Kesa po nasa loob yung pulot tsaka pollen, lalanggamin po yun. Okay? So, ganito po yung itsura ng Baotech sa Sorsogon. Kaya usually po siya ay nakabitin. Ito pong isa, kung nakikita nyo, pinatungan po niya ay grill po ng electric fan. Okay? Ang ginagawa po ng iba, alam niyo po yung maninipis na stick ng kawayan. Ginagawa po nilang square na ganyan, tinatalian lahat ng dulo, di po ba putas yun?
Doon po nila sinushoot yung bao. Tinatalian po ng nylon, sinasabit. Okay? So, ganun din po ang itsura, nakasabit din po. So, ito po ay gawa po ng isa naming babaeng beekeeper na taga-Silang. Okay, Baotek po na ito. So, isabit, ipatong ang kokohay sa maayos na lugar. Bago ko po malimutan, kung dito po kayo nagtap-tap, iwan niyo po muna yung colony dito for a while. Bakit? Yung lumabas po mga bees, doon po papasok sa colony na yun. Bakit po? Kung dito po kayo nagtap-tap, inilagay niyo po sa labas or sa iba yung colony, yung mga bees po na lumabas, hindi na po sila makakapasok. Mamamatay na po sila. So pagdating po ng gabi, tsaka niyo po siya isabit. Dito rin po sa tapat. Para may orientation po siya. Okay? So ganito po ang itsura. Ito po yung sinasabi ko sa inyong patungan na kawayan. So makikita niyo po dito ang lalaki po ng kanilang bao. Okay? Hayaan po lumakas ang colony sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Pagka 1 taon po, hatiin ang colony at mag-harvest sa buwan ng tag-init. Bakit po tag-init? Tag-init po kasi ang honey flow sa Cavite. Okay? So tanggalin ang mga nakapalibot na baon na may lamang pollen at honey. So dito po nakikita niyo po ang gamit niya ay itak. Okay? Tinanggal niya po yung mga nakapalibot na food chambers. Ang isang bao po na nilagyan ng pollen, lalagyan po niya ng puro pollen. So ganito po ang itsura niya. So madali na po siyang sukitin. Okay? Ang isang bao naman po pag nilagyan niya ng honey, ayan po, puno-puno ng pulot. Ito po siguro isang baong ganyan, siguro mga 350 grams to 400 grams na po ito. I-multiply niyo po ng 2 piso. So meron na po kayong 800 sa isang bao. Okay? After po ng harvesting, ang gagawin naman po natin, bubuksan po natin yung brood chambers. Paghihiwalayin po natin yung brood katulad po na nasa picture. Okay? So ito po yung nasa taas, ito po yung nasa baba. Maghihiwalay ang brood layers ng naayon sa paghihiwalay ng bao. Hindi sila patas. Dito po sa dalawang ito, taas-baba, tingin niyo po alin po ang mas malakas na hati. Ito po nasa taas o ito nasa baba. So mas malakas po ay itong nasa baba dahil po mas marami po ang brood na sumama dito. So ang gagawin niyo po kapag nahati na po siya, ulitin po ulit natin yung procedure. Okay? Lagyan po ulit natin ng 2 bao na taklob, ang brood chamber, tapos lagyan po natin ulit ng 3 hanggang 4 na bao ang paligid. Tapos meron na po kayong automatic 2 colonies. So kung original niyo pong colony kunwari ay nakasabit dito, alin nga po ba dito ang mas mahina? Yung nasa taas. Yung mas mahina po ang ibabalik nyo dito. At yung mas malakas, ilayon nyo po ng mga 4 meters or more. Bakit po? Sa ganito pong pamamaraan, yung mga bees na lumabas, papasok sa mas mahinang colony. Okay? So ganun po ang splitting ng Baotek. So ganun lang po kasimple. Meron lang pong pros and consequences. Pros, mura po ang bao. Mga 100 po yata isang sako. Kaya mura po siya. Madali rin pong gamitin, magaan. Kaya lang po consequence, prone po siya sa pest. Bakit po? Ang dami po kasi niyang bukas na na slot So, bago pa po siya matapalan ng propolis, mga ilang linggo rin po ang gugugulin. Okay? So, sa paghahati po ng colony, sa Pilipinas po, sa Tetragonula biroy, usually po ang queen ay nasa ilalim. So, lagi po nating i-assess na ang queen po ay pwedeng nasa ilalim. So, pag naghati po tayo at nakakita po kayo ng queen cell, malakas po ang tsansa na mabuhay ang inyong split. Bakit po? Kahit wala po itong queen, magkakaroon po kayo ng bagong queen. Kung wala naman po sila parehong queen, gagawa po ang mga worker bees, mamimili po sila sa mga cells kung anong gagawin nilang queen cell. Gagawa po siya ng mga 5. Tapos po sa 5 yun, mamimili siya ng isa. Pag lumabas po si queen bee, papatayin niya yung natitirang 4 na cells. Para siya lang ang natitirang queen. Okay?
Sa 10 taon po namin ni Ma'am Bonong beekeeper, mga 3 beses pa lang po kami nakakita ng queen ng stainless bees. So isa po ito sa 3 yun. Ayan po si queen. Medyo malabo lang po. Nakita pa po namin siya ng harvesting part. Okay? So ito po itsura ng queen ng stainless bees. Malaki din po yung abdominal part niya kasi pupuno siya ng simid niya. Okay? So ito po yung itsura kapag nahati na po yung colony. Kita niyo po konti po yung mga bees. Asahan po natin na yung mas maraming bees, ito po yung mas malakas. Yung mas mahina, mas konti po yung bees. Kaya yan po ay hinati po list ni Ms. Chabelame din ng taga-Silang. Biotek po niya. Yan po yung before, or ito po yung after ng splitting. Ito po yung 6 months after splitting. Okay, kung makikita niyo po, punong-puno na po ng propolis. Yung tapal, pareho po siya at marami na pong bees sa labas. So ibig sabihin po niyan, sign po siya ng strengthening. Okay? Ito naman po ay isa pong research ng aming estudyante na BS Bio. Dito ko po kinuha yung design ng hive design po na bahive. Kung makikita niyo po, hiwalay po ang pulot, pollen, at brood. So dahil po dito, mas mabilis po ang harvesting. Okay? Yan po example ng Cocotec. Ito naman po, ang ginawa po dito, since napakakapal po ng kahoy, hindi po namin mataga, pinalabas lang po namin yung brood sa taas. Tapos po pinatungan po namin ng mga bao para po dun siya mag-grow. Para po dun sa bao, dun po siya kukuha ng pang-split from time to time. Ganito po ang pwede natin gawin kung buhay pa po yung puno nyo na meron pa pong stainless bees. So, lagyan nyo po ng bao, tabing nyo po ng kaunti. Pag lumabas po ang honey, pollen, or brood, lagyan nyo po ng mga ilang bao. After po 6 months, tanggalin nyo po yun, makakakuha na po na kayo ng first splitting. Okay? So, from time to time, makakakuha po kayo doon ng brood na hindi nyo siya pinapatay. So dito naman po tayo sa TPH, yan po yung box. Ito po lahat ay detachable parts. The bottom board, brood chamber, division board, second chamber, and cover. Ito po yung itsura ng division board. Ng bottom board. Kung makikita nyo po may stage. It is designed for air ventilation. At medyo okay din po siya kasi po pag umulan, sumagitsit po sa ilalim, medyo nakaangat po ng kaunti. Hindi po agad mababasa ang brood. Okay? Ito naman po yung brood chamber. Ito pong brood chamber ay papatong natin sa bottom board. Okay? So, ang brood po, pag po tayo ay nag-transfer ng colony sa hive, dito po natin siya ipapatong. Okay? Ito naman po yung division board. Ito po ang sikreto ng beekeeping or ng stainless beekeeping. So later po, pakita ko po sa inyo. Ito naman po ang second chamber. Tinatawag po nilang super, yung pampatong. Tanungin nyo po kung bakit super ang tawag. Hindi ko rin po alam. Super lang po yung tawag sa kanya. Ito po ay pwedeng maging brood chamber or food chamber. Depende po sa gamit ng divider. And then meron po tayong cover. Okay? So sa pagtatap-tap, ganun din po ulit ang gagawin natin. Gamit ang itak, taptabin po natin ang feral colony. Dito po sa hawak ng feral colony, ito na po agad yung brood. So ito po yung itatransfer natin. Okay? Katulad po kanina, ihiwalay ang brood at i-harvest ang pollen at honey. Ang kailangan lang po natin ay brood. So ganito po ang paglilinis. Ito po picture ay from UPLB. Ito lang po ang kailangan natin. May mabibili po kasi tayong mga colonies na yung ilalim punong-puno ng dahon. Yun po kasi yung mga Drinaria species na tinaptab para po siguradong buhay, yung ilalim hindi na tinaptab, sinut na lang po sa box. So hindi po siya magandang practice ng stainless beekeeping, pero buhay yung colony. Siyempre, pag binili nyo siya ng 3-5, akala nyo splitting na pag-split ko yung ilalim puro dahon.
Siyempre, mabubugnot kayo. Kala ko splitting na, yun pala dahon ng ilalim. Okay? So, ilagay ang brood sa gitna ng bottom chamber. Ipatong po doon sa stage. Okay? So, ito po yung itsura sa kaliwa. So, ganun din po. Kung dito nyo po siya tinatap, kung ano po yung hawak nyo na pagkuha sa brood, yun din po yung pagpatong nyo sa stage. Okay? So, dapat po ready na po yung inyong brood chamber pag ganito po ang patong. Okay? Huwag nyo pong magkakamaling ibaliktad ang brood. Madidisorient po sila. Okay? Kung ano po yung pagtaas nyo, yun din po yung paglagay nyo. Okay? So, pwede po kayo maglagay ng kaunting pollen sa harapan. Ito po siya. At kaunting honey pot sa likuran. Yan po ay magsisilbing food source nila. Pero po kung panahon ng tag-ulan, tag-araw, pwede na po kayo hindi maglagay. Attractant lang din po siya sa langgam. Okay? Mabilis pong lumakas ang colonies kapag tag-araw kasi po marami pong nectar at pollen. Tapos po, lagyan po ng division board. Kaya kung kakasya po yung brood, kung maliit lang po siya at hindi siya aangat sa first chamber, pwede niyo po siyang lagyan ng division board, then second chamber. Pero, kung ang brood nyo naman po ay medyo mataas, mga ganito po kataas, syempre, iiwasan po natin pisain siya. Diretso na po natin ilalagay ang second chamber. Okay? Para po magdire-diretso na po yung paglakas niya. Okay? So, kung sakali pong kasya po, nilagyan po natin siya ng divider. Okay? So, ito pong dalawang butas, pwede nyo po siyang takluban ng propolis na malambot. Galing po sa tinabtab natin. Ito pong dalawang butas. Okay? O kaya po masking tape. Kasi po pag napuno na po niya yung buong ilalim at gusto niya nang tumaas, kaya po niya kasing tunawin yung propolis or kaya ng bees na kagatin yung masking tape. Nakuha niyo po? Huwag po duct tape. Hindi po kaya butasin ng stingless bees. Okay? So hindi po siya aangat. Okay, bakit po siya kailangang takluban? Para iwas pusoy po tayo sa ipis, sa langgam, so on and so forth. Okay? So usually po, pag ganito pong setup, unang layer pa lang po at divider, nilalagyan na po namin ng tape sa gilid. To ensure po na walang masusuutan ang langgam. Once po kasi nasuutan siya ng langgam, napakalaking chance na mamatay. Pati po ito pong gilid na to, nilalagyan po namin ni Ma'am Bono ng tape. Para wala talagang pasukan. And then after po niya, lalagyan niyo po ng super. Ito po ay sasaraduhan niyo rin po ng propolis or masking tape para wala pong mapasukan ang ipis, butiki, langgam, pati po yung gilid ulit. Tapos lagyan niyo po ng cover. So yun na po yung transferring using Tetragonula pollination hive. Yung mga estudyante po namin ni Ma'am Bono last semester ng beekeeping, nag-transfer po sila ng colonies per group. 11 po silang grupo. Nabuhay po lahat ng 3 months. Meron lang po isang namatay dahil po umulan, lumakas yung hangin na tumba. So namatay. Yun po ay first timer na beekeepers. Naglipat po sila ng colonies, buhay po lahat. Okay? Yun po ay summer season. Okay? So yun po. So yung kanina pong sinasabi natin na tinanggal yung yung flight hole, pwede nyo pong sunugin yung dugtungan ng anong tawag doon? Yung burner. Yung butane, yung may butane. Blowtorch, tapos palsak niyo po dito sa kanyang entrance. Kaya in that way, yung entrance po ay maaamoy ng mga bees na yun po yung kanyang entrance part. Ngayon, kung nasira na po yung ating flight hole, kumuha po tayo ng malambot na propolis, katulad po ng ginawa ko dito, at shinape ko po na parang flight hole. Okay, para maamoy din po niya na dun siya papasok. Okay? So ilagay ang colony sa original na posisyon. Kung dito po kayo nagtabtab, dito na rin po ilagay ang colony. Okay? So huwag ilipat ang colony hanggat hindi pa ito malakas, mga 3 months, 6 months. Kaya iba po kasi gigil na gigil.
Kakalipat lang, maya-maya kinabukasan sisilipin na. Ako po dati ay guilty na ganon. Kaya lang po nandiyan po si Ma'am Bono para pigilan ako. So nababalanse po. Dati po kasi parang gusto ko pong araw-araw sinisilip ang loob ng bis. Kaya lang po, pag sinisilip po natin araw-araw ang stainless bis, yung propolis po na inilalagay nila sa kanilang bahay, araw-araw din po nating sinisira. Kaya po sabi ko nga po, sige na nga. Okay? So, ang pagkakaroon ng balot na cerumen sheet sa brood ay pagkakaroon ng flight hole ay senyales ng malakas na colony. So, ito po yung cerumen, ito po yung brood na itinransfer, ito po ay propolis na manipis na ginagawa niyang dome. Ibig sabihin po niyan, nagka-thermoregulate po ang bees sa loob. Huwag niyong subukan pong sirain kasi akala niyo po hindi makahinga. Okay, gagawin din po ulit nila yan, pinahirapan niyo lang po sila. Ito naman po, pagkakaroon ng flight hole, paglakas din po ang ibig sabihin niya. So, pwede niyo po pakainin ang mahinang colony ng 60% sugar syrup. Pero sa Bright Center po, hindi pa po kami nagpakain. Pwera na lang po nung pumutok yung bulkantaan. Kasi po ang flowers po ay natabunan ng ashes. So, unti-unti po namamatay yung bees namin. Pag silip po namin ni Ma'am Bono, gutom, nagpakain po kami. Kaya yung feeder po namin ay feeder ng o painuman ng manok. Doon po namin nilagay yung 60% sugar syrup. Pagkataon po, nilagyan po namin ng pebbles. Ayaw po ni Ma'am Bono ng pebbles daw po ginagamit kong term. Bato na lang daw po. Okay? Para po, social daw po, para po, hindi po malunod yung bees kapag kumakain po ng sugar syrup. Okay? Pwede rin naman po sa loob. Kunyari po, di po ba kanina may tape yung divider natin dito? So practically, tanggalin nyo lang po yung butas yung tape sa isang butas. Alam niyo po yung kinainan yung microwavable. Lagyan niyo po ng screen, pailalim, pabalot. Doon lagay niyo po yung sugar syrup. Yung screen po ay magsisilbing yapa kanila. Ilagay niyo po dito sa taas. So yun po yung magsisilbi nilang feeder. Okay, huwag niyo pong tatakpan yung butas. Hindi po makakadaan ng bees. Okay? So yun po. So sa loob ng 6 hanggang 12 buwan, lumalakas ang colony na inilipat sa TPH. So dito na po natin siya i-discuss. So kunyari po, ito po yung colony nyo. Dito na lang po tayo sa gitna. Ito po yung colony nyo. So, nung tinransfer nyo po siya dito, tapos po yung propolis na nilagay nyo po dito ay natanggal na, ibig sabihin po nun, puno na po yung ilalim. Ang propolis po ay magagawa po siya ng parang maliliit na siopaw. Okay? Ibig sabihin nun, ready na po siyang tumaas sa second chamber. So, kung gusto nyo po ay pulot, okay? Hayaan nyo lang po siya sa ganung pamamaraan, lalakas po siya. Pero kung ang gusto nyo po ay bees or brood, yun po kasi siopaw na yun, or siomay, yun po yung maganda or high grade na propolis. Pwede nyo na po siyang i-harvest. Okay? Tanggalin nyo po ang divider. Okay? Tapos ilagay nyo po ang second chamber. Ito po ay kung gusto nyo ng bees. Para po diretso siyang tumaas. Okay? Pero po kung gusto nyo ay pulot, lagyan nyo po ng divider. Bakit po? Pag may divider po kasi, di po ba yung ating brood ay bilog na pataas? Hindi po siya makakataas. Kasi po pinipigilan siya ng divider. So ang tendency niya, dito po siya sa ilalim ng itlog at ang pagkain po niya, ilipat niya po sa taas. Kaya po kung gusto niyo po ay pulot, maglagay po kayo ng divider. Kung gusto niyo po ay bees, tanggalin niyo po ang divider. Okay? Ngayon, kung gusto niyo naman po ay meron kayong bees, and at the same time, meron din kayong pulot, ano pong gagawin niyo? So kung ang scenario po natin ay ganun ulit, meron kayong siopaw dito. Okay? So kung gusto niyo po ay bees, di po ba? Tanggalin niyo po ang divider, lagyan niyo po ng super. Ayun po, pag napuno po itong super na ito, lagyan niyo naman po ito ng divider, lagyan niyo pa po isang box, lagyan niyo po ng cover. So may 1, 2, 3 layers po kayo ng boxes.
meron po kayong dalawang super. Okay? Sa ganitong pamamaraan, ito pong nasa ilalim ay malakas na ng colony, mas mabilis po niyang mapupuno ng pagkain yung third layer. So, kung ganito po ang ayos, okay? Kung ganito po ang ayos natin, ito pong lalaman nitong lahat ay pulot. So, pagdating po ng summer season, okay, harvest nyo na po ito, then split nyo po ito. Paano po ang splitting? Pag splitting po, kailangan po natin ng isa pa pong box. Okay? So, kunyari po, ito po ang ating box. I-split po natin ito. Kailangan po ulit natin ng isang set. Isang bottom board. Okay? So, ito po yung conventional na pamamaraan ng Pilipino. Ang gagawin po natin, gamit ang hive tool, hihiklatin po natin yung second layer. Ay, ganyan. Usually, may sumasama sa taas, may sumasama sa baba. Okay? So, kung maayos po ang pagkakahati, ito po kasi usually may extrang brood sa ilalim. Tatagalan niyo po siya ng konting malukong. Babalik niyo po yung brood dito. Bakit po? Kasi po siya yung stage. Nakuha niyo po? So, kung paapaw po siya, ipupush po natin o maiipit po yung brood. So, paglagay niyo po dito, syempre hindi po siya masyadong fit, kailangan niyo po push ng konti. Okay? Pagkatapos po nun, kung gusto niyo po ulit ay mayroon itong divider, pwede niyo po lagyan. Tapos po ito naman, kung gusto niyo po ay bees, ito naman po isa, huwag niyo lalagyan ng divider. Nakuha niyo po. So sa dalawang bees niyo, meron kayo ditong for splitting, meron naman kayo dito for production ng honey, sir. So, ibig sabihin, sir, pag split mo later on, wala kang dapat. Yes po. Kasi po kung may ganito po kayo, ang tagal po bago tumaas. Passing naman. Yes po. Kung meron po kayong divider. Kasi po usually, pulot po ang nilalagay dito. Kung may makita po kayo na colony nyo, na brood ang nakalagay kahit may divider kayo, ibig pong sabihin nun, napakatagal nyo na siyang hindi chinek. Yun pala yun. Bakit po? Kasi po unahin po niya yan ng pulot. Tulad na nga. Kaya pagdating po ng tag-ulan, mauubos ang pulot, papapalitan po yun ng pollen. Pag pollen na po ang nandun, yun na po ay sign na tataas na po yung brood sa second chamber. So pupwersahin po nila na tumaas kasi siksik na po sila. So yun po yung time na dito po nila ilalagay yung brood kahit na po may divider. So, you would advise na from the feral colony, pag nilipat ko siya sa box, mas maganda ang wala akong divider. Sa experience po ni Pride Center, gusto po namin na may divider sa una. Okay. Bakit po? Para po ma-thermoregulate po yung ilalim. Or kung gusto nyo naman po, huwag nyo po munang gawing dalawang layer, lagtan nyo po ng patungan nito na ito. Nakuha nyo po? Yes, yes. Yes. Yun ang ginagawa ko. Yes po, pwede po ito. Ngayon po, pag napuno na po siya, Saka ko iangat nyo po. That's the time for you to put the divider. Kung gusto nyo po ng pulot. Pero kung ayaw nyo, Walang divider. walang divider po. Tataas po siya. Okay. Bakit po ganon? Para po malakas na po yung pagtaas na. Yes, ma'am. Pero kung mataas ang brood, hindi mo talaga malalagyan. Magsa-second layer ka talaga, sir. Yes, from Minsan the kasi field. malakas. Yes, from the From the field. field, pwede mangyari yun. Yes, Yes, po. So, yung from that example na binigay mo, Wala. wala. Yes po. Kung mataas po siya, rekta po ito. Correct na talaga. Yes po. Medyo matagal lang pong lumakas. Pero sure goal po na angat yun. Pero hindi kayo nag-i-split from the field. Yung split po kasi sa viral, medyo mababa po yung chance sa amin. Yeah. Kasi po, from wild, na tinamtab nyo siya, tapos yung isang part po na nilagay nyo dito, yun po yung ilalagay nyo sa dating posisyon. Yung isa naman po na inirehive nyo, kunwari po mataas yung brood, inilayo nyo po. Yung inilayo nyo po, manghihina po yun. Kasi po, yun nga pong pagka-transfer natin, nakakapanghina na po sa kanila yun. So yun pa po bang, humina na po siya, pinahina pa po natin times 2, i-split pa po natin. Ang mas maganda po, kung galing pong viral at mataas, shoot nyo na po dito,
palakasin niyo po siya, then split after 3 months. So yung viral mo tama na. Po? Yung viral mo na case. Yung tinatap niyo po, kung may pollen at honey, harvest niyo na po yun. Tapos po, yung ibang po mga farmers na nakilala po namin through ATI, ginagamit po nila yung sangkap for fermentation po para gamitin nilang pataba, something like that, or fertilizer. Organic fertilizer. Yung mga ginamit po ng bees na hive. Yung po tira-tira. Ginagawa po nila yun. So, yun po. So, yun po yung sa splitting. Ngayon po, yung mga karton, may bukas sa harap. Ang sasakaya. ayun po. Yung mga bukas sa harap. Pag patong na yung mga karton, may bukas sa harap. Ganito po yung technique. Kunyari po, naglagay po tayo ng bees, naglagay po tayo ng divider. Okay? Kung hindi po siya mataas, tatakluban po natin ito ng propolis. Ito po ang dalawa, tatakluban po rin po natin. Para iwas po pusoy tayo sa mga invaders. Yes po. Yun naman po ay kaya nilang butasin. Okay? So ngayon po, kunyari po, mag-divide po kayo. Kunyari po, ganyan siya. Kunyari po ay, ayan po, puno na po yung first layer. Nilagay niyo po ito, tinagal niyo po ito, gusto niyo po kasi bees. So ngayon, pwede niyo pong puwersahin, natanggalin niyo po yung fly tool dito sa ilalim, ilagay niyo po sa taas. Sasara niyo po yung ilalim para magpuwersa po ang bees na gamitin itong butas, okay? Para po masanay sila, napataasin na yung brood nila. Okay? Kaya lang po, isang butas lang po yung bubuksan niyo, huwag po yung nasa likod. Minsan po, kapag sobrang lakas na po ng colony, di po ba may butas kayo dito sa harap, ginagamit na rin po nila itong sa likod. Yun po isang sign na malakas na po yung colony. Okay. So kung natin po, may isa pa po tayong splitting, ito naman po ay conservative way. Yun po kasi sa Pinoy, yung iniipit po natin sa ilalim, di po ba? Pag na-split. Ito po ay galing po, itong pong technique na ito galing Australia. So kung ito po ay split po natin, pag-ready po tayo ng isang box. So, gagawin po natin, isa pong naka-ready na layer na dito, isa pong bottom board, tsaka po isang brood chamber. So, pag ito po ay siniklat natin, okay, ito pong taas, di po ba meron siyang laman? Patong niyo po sa ibabaw ng walang laman. So, huwag po kayo mag-alala, ang bees po, since may space po yung ilalim, pababa naman po niyo yung lalagyan. Okay? Tapos ito naman po, kung gusto niyo po siyang honey producing layer, lagyan niyo po nito. Kung wala po ulit at bees ang gusto niyo, lagyan niyo pa dito at pato. Sa ganito pong pamamaraan, naiiwasan po natin ang mas maraming namamatay na bees. So, pareho po namin ginagawa ito ni Mang Bono, pero mas madali pong gawin itong ginagamit ng Australia kung kayo po ay babae. Okay? So ngayon naman po, may instance po na, kunyari po, pag-split po kayo, pag-iklat nyo po, wala pong sumama sa taas. Kaya ang gagawin nyo naman po ngayon, mataas po siya, di po ba? Gitna po ay brood, gilid po ay pagkain. Ang gagawin nyo po, harvestin nyo po yung gilid. Iwasan nyo po mga sa brood. Tapos po hatiin nyo po yung brood na yun. Okay? Pag nahati niyo po yung brood na yun po, nakalahati, ang ilalagay niyo dito. Para po nag-transfer kayo ng bagong pilay. Okay? Baka po kasi ganun ang mangyayari sa inyo. Sisihin niyo po kung sabi ni Sir Reyes, sasama raw sa taas, hindi naman sumama. Okay? So pwede niyo pong gawin yun. Iwasan niyo lang po na sobrang mabasa ang brood. Okay lang po pa konti-konti. Pero po yung naligo na po siya ng pulot, ma-attract po kasi yung flies. Kaya itlugan po yun ng isa, bubulatihin na po yun. Mabubulok na. Kaya po, kailangan po sarado lahat na halos ng butas. Okay? So okay po? Naintindihan? Okay. So pag nakakita po kayo nito, ito po ay sign na kailangan nyo na pong harvestan ang inyong colony. Okay? Pag naman po nakakita kayo ng ganito, again, ito po ay food, ito po ay brood, abot ng bubong for split. Okay? So ito po ay isang
Film. Short film. The management of stainless piece. When you see the colony like this is what I mean by siopaw. It's actually bigger than a siopaw. When you see that indicator, that means the bees are probably ready for expansion. So the next thing you do, and this is done only in good weather around this January of the year. Sige, you pry out. Pwede nyo ipatong diretso din. Nakuha nyo para diretso ang dripping ninyo. So, dito ka na i-drip. Assuming, kunwari, nagkaganyan sila. Dito na drip kasi dito. Wala na ba yung malaki? Medyo malaki siya. Dripping natin. Tapos pwede nyo tusok-tusukin. Mas malaki yung inyong ganito, yung nasa amin kasing isa, hindi na i-set up. Mas malaki ito. Ito pwede kasi, ganyan, tapos lagay nyo yung, so dalawang draping na kayo. Ang walang malaki pero ito. Lalaka mo ako ha? Lalaka mo ako sa draping ha? Okay, anyway, ito na lang po muna. May gusto po magpa-picture? Picture na!